Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay December 10, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Jesus, Lion of Judah. Bakit tinatawag si Jesus na Lion of Judah? And yung scripture po natin ngayong araw is Genesis chapter 49 verse 10. And sabi po dito sa ating concept na Jesus, the Lion of Judah, calling Jesus the Lion of Judah, proclaiming his royal authority, unstoppable power, and victorious rule promised from the tribe of Judah. In Genesis chapter 49 verse 10, God declares that the specter will not depart from Judah, pointing forward to King who dominion will never end. Jesus is that promised lion. He conquers sin, defeats evil, and protects his people, and establishes God's righteous kingdom on earth. And in our hearts, his kingdomship brings courage, hope, and confidence that no enemy can overturn his reign. And sabi po dito sa ating scripture na Genesis chapter 49 verse 10, sa Tagalog, ang sentro ay hindi mahihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa mga shilo ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, the specter shall not depart from Judah. Sabi po dito na yung specter na hindi ito mahihiwalay o doon, madidefart doon sa Judah dahil nga po na dineclare to ng ating Panginoong Diyos na yung specter will never madidefart sa Judah. Dahil ang pinapointing nito is talagang forward to King whose dominion will never end. And this is Jesus, is that promised lion. Yan nga po. So, teaching number 2, the Shiloh will own, the specter will come. Sabi po dito na yung the Shiloh or yung Shiloh is ito talaga yung nagmamay-ari, nag-own ng specter na darating. Na kung saan yung Shiloh is sabi dito sa ating Genesis 49 verse 10 na yung Shiloh ay talagang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa Shiloh ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya, which is talagang yung Shiloh is na pagmamayari ng specter na darating. And teaching number 3, the obedience of the nation is his. Sabi po dito na yung obedience ng buong nation is talagang na kay Jesus Christ, na Jesus na siya ay promises lion na kung saan he conquer lahat ng sin, madidefeats niya lahat ng evil, protects his people, and establish God's righteousness kingdom on earth and in our hearts. Na yung kinship ng ating Panginoong Jesus as brings courage, hope, and confidence that no enemy can overturn his reign. And sabi po dito sa application number 1, rejoice that you have come to know Jesus. Sabi po dito, na-apply po natin sa life natin na dapat nagre-rejoice tayo dahil nakilala natin or nabanggit sa atin simula pa lang ating Panginoong Diyos sa ating life. And application number 2, rescue the lost through the gospel. Sabi po dito, na-apply po natin sa life natin na pag may nakita tayo na unbelievers, mga ganyan, dapat i-rescue natin siya dahil na-lost sila doon sa gospel ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, render faithful service to King Jesus. Sabi po dito, na-apply po natin sa life natin na magbigay tayo ng rendered faithful na nag-serve tayo sa ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.